Okay, ngayong gabi ang panahuin natin ng isang siyang nagpapatakbo at may-ari ng Sugar Leaf, isang store, isang restaurant na matatagpuan sa Green Hills. Tapos Wilson Street. Sa Wilson Street. Tong Sugar Leaf, ang unique dito, isa siyang health food store at restaurant. So, yun, bukod sa pag-serve sila mga vegetarian food, meron din mga organic, yung nagkukwentuhan tayo kanina, yun ang kinukwento niya. Si Angelo Narciso Songko, so yan ang panauhin natin ngayong gabi. So, he runs Sugar Leaf, and then, ang background niya, nagtapos din siya ng Hotel and Restaurant Administration sa UP. Apart from which, marami rin siyang ibang pinagkakaabalan, yung mga marketing, yung mga marcom, mga campaigns na ginagawa niya, and then this one, yung Sugar Leaf, So, ang unique yata dito, shortly, dito sa Sugar Leaf, ang mga food na sinuserve nila ay naturally low in cholesterol and fats, high in fiber, and low glycemic, suitable for diabetics. So, good evening, Angelo. Magandang gabi po, good Sir evening. Jimmy. Magandang gabi, Miss Charmaine. At salamat sa pagkakataon. Yes, good evening, Angelo. Alam mo yung ginagawa ninyo, sabi nyo, you're actually selling mga health foods. Correct At saka yung mga organic food, walang mga chemical, etc. No? Ano bang kaibahan nito sa mga ordinary food na makikita mo sa mga restaurant? Opo. Siguro ang pinaka-highlight dun sa restaurant namin ay ginagamitan talaga namin ng mga organic at natural na ingredients. So, kunyari yung mga sandwich or salad, ang, di ba, ang sangkap nito ay gulay or let's say karne na may baboy or manok. Pero ang ginagamit po namin ay organic. Ang ibig sabihin po kasi ng organic ay hindi ito ginamitan ng artificial na fertilizers or pesticides sa mga halaman. Mga chemical, walang ganon. Tapos yung let's say yung chicken naman at yung pork, hindi ito tinuturokan ng mga hormones or mga artificial na feed. So basically yung kinakain nila ay natural na pagkain para kung kinain to ng tao, ang alam natin ang kinakain natin ay talagang yung talagang nutrients niya at walang ibang mga bagay-bagay doon. So yung mga processing sa pag-supplier nyo, check yung proseso nila kung paano nila ginagawa, paano nila ginagrow, let's say, itong mga whatever, yung pork, yung ganyan-ganyan, So you find out kung organically grown. Tama. Actually, yun nga, napakagandang tanong kasi ang ngayon kasi nagiging very popular ngayon ng organic. Makikita nyo ngayon sa TV, sa mga market, kahit saan, organic. Pero dapat medyo maging maingat tayo sa ating pagbili ng organic. Kasi syempre, ito ay kumakain tayo ng organic, 'di ba? Para at least mas sigurado tayo sa pagkain natin. Yes. So, meron po talagang organization na nagse-certify or nag-audit na talagang organic ang mga gulay at even ang mga prutas at saka mga chicken at pork. Ito ay yung tinatawag na Organic Certification Council of the Philippines na talagang kung gusto mong maging organic or i-market mo sarili mo ng organic, talagang kailangan mo talaga ipa-certify ang sarili mo kasi kung hindi tayo sigurado Hindi ka sigurado kung organic talaga. At least meron na palang bonding ganun. Naalala mo minsan may guest tayo sa Dieter ba yun? Yes. Dietmar, something. Dieter Rommel. Okay. Di ba we were talking about that, yung certification process, sabi ko parang wala. But at least meron pala. Sino yung body niya? Is it the government or semi-government or private? I think semi-government po ito. Tapos ang mangyayari ngayon is by 2012 or 2013, talagang magkakaroon ng ipin tong Organic Act. Kasi ang nangyayari ngayon is ang dami nagsasabi na organic pero hindi naman sigurado or certified. Kaya ngayon, because of yung Organic Act na yun na magiging mas stricto, is talagang kung gusto mong ilagay sa packaging mo na ikay isang organic na farmer or isang organic na produkto, talagang kailangan mo magpa-certify sa isang certifying body. Certified organic yan, lalabas na yan na ganun. Tama po yun. Parang yung di ba yung mga pirated CD, medyo ngayon is hindi masyado, let's say, stricto, pero talagang pagpasok ng time na to, talagang gagawin nila susunod meron ng certified pirated. Hindi naman. How do you determine the type of products that will be included in your outlet? Actually, yun nga, yung ako kasi medyo Kapampangan yung pinanggalingan ko, so talagang importante masarap. Tapos yung mga partners ko naman na kasama ko dito sa Sugar Leaf, sila yung talagang may alam tungkol sa healthy food or yung organic at saka natural. Ang sabi ko lang talaga is pag itatayo natin tong ating restaurant, gawin nating healthy pero masarap. So, ayoko naman kasi na gawin natin napaka-sustansya ng isang pagkain pero kung hindi naman magugustuhan ng tao or ng bata, parang wala naman tong saysay. So, wala naman po tayong in terms of yung parang anong klase na pagkain.
meron. Meron talagang may karne. Hindi naman po siya totally na vegetarian restaurant or puro gulay lang. Meron po tayong isda, meron po tayong baboy, may baka, tsaka may manok. Pero yun nga, sinisigurado lang namin na ang pinaka-majority ng pagkain namin ay organic na mga vegetables. Oo. Alam, Angelo at saka Jimmy, importante masarap yan kasi naalala ko may restaurant kami kiniinan ng mami ko minsan, mga ganyan, mga organic. Alam mo, pagkakain mo, masuka-suka talaga. Hindi Tapos sabi ko, kumakain. punta tayong McDonald's. Wow. Na-encounter ko po yun, matagal na po. Parang afternoon, medyo hindi ka nabusog. Tapos, di ba? Hindi Oo. masarap. Okay. Pero talking about yung I want to disabuse the public yung sinasabi lang nga pagka vegetarian hindi masarap. That's not true because I have been invited to several Indian not restaurants but Indian social gatherings, Yes. no, and mga homemade nila pagkain. The food lahat vegetarian and yet ang sarap. Masarap. Merong masasarap. Ang sarap. At I saka think- nakakabusog. Tsaka is the way it's Tama. the way it's what you call it, prepared, Oo. no? Siguro kasi nga kung let's say meron din po kasi kami mga vegetarian items pero importante is nakakabusog siya at saka importante is nakakabigay ito ng sustansya para pagkainin mo to kahit na wala po itong karne talagang ikay magkakaroon ng energy na hindi ka naman manghihina or parang feeling mo hindi ka nabusog. There is a saying na nabasa ko, Hippocrates. Hippocrates is the father of modern medicine. Yes. Sa Greek philosopher, Greek medical, sinabi niya, let food be your medicine. So that ang pagkain pala, pwede maging gamot sa ating mga sakit. How Tama about you po. say to that? Actually yun nga isa sa mga parang sinusubukan namin gawin sa restaurant, let food be your medicine. In fact, meron po kami isang selection dito sa menu natin na tinatawag naming healing juices. So yun nga talaga ang inspiration namin is let food be your medicine dahil nga bakit pa natin hihintayin na magkasakit tayo dahil siguro sa maling pagkain Oo. or iba't ibang bagay. Yung mga healing juices po namin na ito ay talagang basically in-extract lang po ito ng mga katas ng prutas at gulay na yung mga combination ng mga ito ay talagang meron po talagang health benefit sa ating katawan. Alam mo, merong isang study that I Yeah. want to tell the people, our listeners, hindi na ito bago, it's been publicized many times. There was a study na ginawa sa Hapon, sa Japan, Yeah.